Kaya narito po tayo para magdasal, manalangin sa mga mahal nating Ama. Dahil po ito ang magiging powerhouse nila, our prayer, at magiging powerhouse rin natin pagdating ng panahon. At sa ating Ebanghelyo po ngayon, ano yung paalala ng ating Panginoong Hesus? Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang tanong po ngayon, bakit takot kayo sa kamatayan? Yung taong takot sa kamatayan dahil hindi niya maunawaan ang kamatayan. He cannot understand what is death. Akala niya yung death, the end of everything. Ito yung pagpapatuloy lang ng iyong paglalakbay. At yung paglalakbay mo, pag marating mo yun, no more pain. Pangalawa pong klase ng taong natakot sa kamatayan ay yung may mahigpit na kapit sa mundo. Malaki yung attachment niya. Hindi niya mabitaw-bitawan yung mga bilyon na pera niya. At pangatlong takot po, klaseng tao na takot mamatay, ay yung makasalanan tulad natin. Diba? You're afraid to die dahil nabalot ka ng kasalanan at hindi ka pa nakapagsisisi. Hindi ka pa nakakahingi ng awa sa Diyos. Don't you worry. Be happy. Don't be afraid. God loves us and He's so merciful. Maniwala ba kayo? Ang Savior natin ay ang awa ng Panginoon. Ang tanging pag-asa natin ay ang awa ng Diyos. That is the only source now. Kaya hiniling ko po kayo, join the divine mercy na makaawa tayo sa Diyos. Huwag na tayong mayaman na may magagawang trilyon natin para maligtas ang kaluluwa natin. Huwag tayong matakot. Huwag po tayong matakot sa kamatayan. Dahil ang taong takot sa kamatayan, inaanyayahan tayo na huwag matakot. Matakot na gantimpalan tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong matakot na ihanda ang pagdating ng Panginoon at maging pag-asa po natin hindi lamang ang batis ng Diyos, kundi ang karagatan ng awa. Habang buhay, may pagsubok. Habang may buhay, may pagbangon. Habang may buhay, may pag